Isang araw ang hinintay ng lalaking ito para muling mabalik ang kanyang nawawalang motorsiklo. Taga Sampaloc, Maynila siya pero sa Quezon City pa niya natagpuan ang kanyang motor. Kasama siya ng mga pulis nang tuntunin nila ito. Kwento ng biktima, March 16 nang makipag-birthday siya sa kanyang kaibigan. Mga bandang 2:00 po, doon ko na po na confirm na yung susi ko wala po sa akin. And 4:30 po, yung pauwi na po ako. Pagkababa ko, wala na po yung motor ko doon. Tapos nagganap po muna ako. Yun, wala na po. Tapos sabi ko, uwi po muna ako sa bahay dahil papahinga baka sakaling nilipat. Kasi may case na rin po doon na nilipat lang po sa kabilang street yung motor. Kinabukasan pa raw niya na i-report sa mga pulis ang insidente. Nang araw ding iyon, nakatanggap siya ng mensahe sa cellphone na may gusto mag-surrender ng kanyang motor. Binenta daw po sa kanya yung motor ng halagang 20K pero dahil hindi daw po siya 3K lang po yung dinaw niya pero binigay na po yung motor sa kanya. Pero na magkita sila sa barangay, wala naman ang motorsiklo. Itinago niya raw ito sa takot na madamay. Kalaunan, itinuro rin ng umano'y nakabili kung sino ang nagbenta sa kanya. Pareho silang arestado, ang nagbenta at ang bumili ng motorsiklo dahil sa paglabag sa anti-fencing law. No comment po. Sa korte na lang po kami magsasalita. No comment na. Kinumpirma nilang dalawa na magkakilala sila. Yung sa bibili, kailangan pag bumili kayo, mayroong resibo. Napaka-importante po yun. Dahil kung walang resibo, malamang sa malamang po, ito po ay galing sa nakaw. Dati nang nakulong ang dalawa dahil sa ilang kaso. Ayon naman sa biktima, mailan din siyang gamit sa compartment ng motor na nawala rin. Hawak ngayon ng Manila Police District ang dalawang suspect. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.